So, kumusta po tayo mga kapatid? Yun, mas mabuti kaysa kahapon. Dapat yan lagi ang deklarasyon ng mga anak ng Diyos na araw-araw ay pabuti ng pabuti. Di ba? Kasi araw-araw, mayroon po tayong natututunan ng salita ng Diyos. Amen ba? So araw-araw tayo po'y kumakain ng salita ng Diyos na kung saan ito po ang nagbibigay kalakasan ng ating spiritual na buhay. Di ba? Kaya hindi lang po yung katawan natin ang kumakain o pinapakain natin. Dapat pinakakain din natin yung ating espiritu, yung spiritual body natin. Sa ganoon, tayo po'y lumakas spiritual. Amen ba? Kaya huwag po natin kakaligtaang magbasa ng Biblia. Huwag natin kaligtaang lumapit sa Diyos sa panalangin. Dahil ito po ang gusto ng Diyos para sa atin. Amen? Alright, so praise God. So, ngayong umaga, tutunayan po natin ang aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15. Na kung saan, dito, sa aklat na ito, pinag-uusapan po dito yung resurrection. Diba? Yung muling pagkabuhay. Na kung saan dapat malaman po natin, dapat maging malinaw po sa atin yun. Ano nga po ba yung resurrection na sinasabi ng Biblia? Ano nga ba yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ? Ano ba yung connection nito para sa buhay ko bilang isang tao? Sa aking pananampalataya o bilang tagasunod ni Kristo, ano ba ang relasyon nito sa akin? Bakit kailangan kong malaman? Ano ang may tutulong sa akin nito? Sa aking buhay spiritual, maging buhay physical. So isang aralin na kung saan dapat alam natin na kahit tayo nakapikit, alam natin. Na kahit tayo nanghihina, yung katawang lupa natin nanghihina, alam natin. Dahil ito po'y mahalaga. Ito po'y kailangan natin malaman kung gaano ito kahalaga sa atin. Amen? So, bago ito po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko lahat na tumayo. Sabay-sabay po natin basahin ang ating text sa umagang ito, magmula sa English hanggang sa Tagalog. Sige po, 3, 2, 1, go. Beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that labor is not in vain. Sa Tagalog, kaya mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag, kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi mawawalan ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, muli kami po'y lumalapit. Nagpapakumbaba, O Diyos, at lumalapit sa banal na Espiritu. Nadalangin po namin, kayo po ang mangusap sa amin, kayo po ang magpaunawa sa amin, kayo po, O Diyos, ang magbigay ng kaunawaan, O God, patungkol po sa amin pong pag-uusapan sa umagang ito. Ama, maraming salamat nga po, Panginoon, sa ginawa mo, maging maraming salamat din, Panginoon Jesus, sa ginawa mo. Kaya, Panginoon, may pag-uusapan na muling pagkabuhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen! Sige po, tayo po'y makakaupo na. So, ang pamagat ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay labor, not in vain. Sa Tagalog, pagpapagal, hindi mawawalan ng saysay.
Amen? So, napakahalaga po ito. Balikan po natin yung konteksto ng chapter 15. Ito po ay patungkol sa resurrection. Ito po ay patungkol sa muling pagkabuhay. So para malaman natin itong conclusion ng chapter 15 na kung saan ito po ang kinuha natin bilang text sa umagang ito. So alamin po natin, saan nga po ba nag-umpisa yung resurrection? Sino nga po ba ang una na muling nabuhay? So ibig sabihin, siya muna ay namatay. Diba? Siya ay namatay, pagkatapos siya ay muling nabuhay. So ano po ang maibibigay, maidudulot sa atin ang nangyari sa kanya bilang Kristiyano? Sino bang Kristiyano dito? Amen. Diba? So, sa totoo lang mga kapatid, ako personal ko talaga narinig ito sa isang taong kausap ko. Ang sabi nila, yung karamihan, ang sabi nila, hindi naman daw sila naniniwala na namatay si Kristo. Hindi rin sila naniniwala na sa muling nabuhay si Kristo. Mismo yung aking boss doon sa Saudi, na kung saan nung napansin niya na bago mag-umpisa ang trabaho, ako yumuyuko muna doon sa aking lamisa. Hanggang sa, na-curious siya, bakit si Sammy, bago magtrabaho, ay tahimik at nakayuko? So tinawag niya ako. Sabi sa akin, Sam, what are you doing before starting the work? Anong ginagawa mo? Bakit kayo yumuyuko? Sabi ko, ako'y nananalangin. Sabi ko. Tapos sabi niya, ano bang relihiyon mo? Sabi ko, ako'y Kristiyano. Anong Kristiyano? Explain to me. So I'm a born-again Christian. Na wala po akong ibang kinikilala o iniidolo o sinasamba, kundi si Kristo lamang. Dahil siya po ang alam ko at kilala kong namatay para matubos sa aking kasalanan. Okay, I see. So do you believe that Jesus Christ died and resurrected? Sabi ko, yes. Sabi, no, I don't believe that. It was somebody else. Iba daw yung taong namatay, hindi po si Kristo. Na kung saan, yun din po ang tinuturo noon ng mga Jewish o mga Jews. Na ang sabi, ang bilin, nung mawala na si Jesus Christ doon sa kanyang libingan, nung mag-report na yung sundalo na nawala doon, ang instruction sa kanya, sabihin nyo na may kumuha. So, sinasabi sa kanila na huwag kayong maniwala na si Kristo na namatay at muling nabuhay. Alam nilang namatay dahil witness sila na namatay at inilibing. Kaya lang, sinasabi nila, hindi siya nabuhay. Sabi ko, ano pang relihiyon mo? Bakit gano'n ang paniwala? Sila pala Christian din, pero Orthodox. Di ba? So, ang Orthodox, hindi po naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. But then, ito nga ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasi, napakahalaga po sa atin na alam natin at naniniwala tayo, hindi lang naniniwala, kundi nananampalataya tayo na si Jesucristo ay namatay, si Jesucristo ay nilibing, at pagkalipas ng ilang araw? 3 araw siya ay muling nabuhay. Napakahalaga po sa atin ito. Dahil ito po yung gospel. Ito po yung mabuting o magandang balita na kung saan dapat natin yakapin at dapat nating panampalatayanan hanggang sa huling hininga natin. Amen? So, ang sabi doon sa 1 Corinthians 15:1-4, moreover, brethren, dito po tayo sa Tagalog. Ngayon, ay pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang tungkol sa Ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, ang nagsasabi dito ay si Paul, na inyong tinanggap, na siya naman ninyong kinatatayuan. Tingnan po natin may ipinangaral na Ebanghelyo at tinanggap naman ng mga Corinthians
At yun na po ang tinatayuan nila. Ang sabi po dito, sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo. Tingnan po natin ha. Sa pamamagitan ng ebanghilyong ito ay naliligtas kayo. Di ba? Kung panghahawakan ninyo itong mabuti. Tingnan po natin ha. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung panghahawakan ninyong itong mabuti. So, kailangan pala talagang alam natin to by heart. Kung ano po yung pinag-uusapan dito. Kung hindi, ang sabi po rito, kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang akin din naman tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga makasalanan, para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ang verse 4 ang sabi dito, at siya'y inilibing at muling binuhay pagsapit ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Tingnan po natin mga kapatid, na sinasabi po rito na kailangan panghawakan natin ito. Hindi lang sa oras na narinig natin at tinanggap. Dapat panghawakan natin ito habang tayo'y nabubuhay. Kasi pag nangyari na atin pong pinabayaan ito, ibig sabihin, parang hindi na natin pinaniwalaan o kaya nagbago na tayo ng pagkaunawa rito. Ang sabi po rito, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. So yung ating pananampalataya ay nakadugtong dito sa resurrection na pinag-uusapan po natin. Na kung saan ating pong didiinan sa umagang ito. Dahil ito po ay magbibigay ng linaw para sa mga mananampalataya. Sino bang mananampalataya rito? Amen. Tayo yun. Sabihin mo sa katabi, ikaw yun. Hallelujah. So tingnan po natin ang sinasabi sa 1 Corinthians 15:14. Sabi sa 1 Corinto 15:14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, sabi ni Paul, at wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya. Maliwanag. Kung hindi namatay si Kristo, na sinasabi nila, ay walang kabuluhan yung ating pagsamba-samba. Walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Kaya kailangan maging maingat po tayo. Kailangan maging malinaw po sa atin ng mga ito. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:20-23 sa Tagalog, ngunit sa katunayan, si Kristo ay binuhay muli sa mga patay. Okay? Siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino po yung isang tao na yon? Yun po ay si Adan. Sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. At sino yun? Yun po ay si Jesus Christ. Sapagkat kung paanong dahil kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din dahil kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Verse 23, ngunit ang bawat isa ay ayon sa kanyang takdang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kabilang kay Kristo. Sino po ang mga kabilang kay Kristo? Amen. Tayo yon sa panahon ng kanyang pagdating. So, sinasabi po rito ng Panginoon Hesus ay namatay at muling nabuhay. So, yun pong sinasabi ng Biblia. At siya yung unang bunga ng mga matay. Di ba? So, siya po ang kauna-unahan na muling nabuhay. Maliwanag.
Siya yung kauna-unahan. Wala namang ibang narinig tayo na namatay at muling nabuhay, kundi siya na. Amen? So dapat alam ng puso natin, dapat nakasulat sa puso po natin. Tingnan po natin ang sinasabi rito, nang dahil sa isang tao, di ba, pumasok ang kamatayan. Nagkaroon ng kamatayan ang tao dahil sa isang tao. At sino yun? Yun po ay sino po? Si Adan. Dahil sa unang pagsuway ni Adan at Eva doon sa unang utos, doon po nag-umpisa ang kamatayan. Kamatayang spiritual. Ngunit, may isang tao na nagkatawang tao, di ba? Na sa kanyang pagdating, ng sinumang manampalataya sa kanyang ginawa, ay mabubuhay. Amen? Na sinasabi rito na kung sino man ang mga taong nananampalataya doon sa nangyari kay Jesus Christ more than 2,000 years ago, yung kanyang muling pagkabuhay. Kung sino man yung mga kabilang kay Kristo at nanampalataya doon sa ginawa o nangyari kay Kristo 2,000 years ago, ang sabi ko rito, sila din po ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Amen? So, sino po yun? Tayo po yun. Di ba? Kaya ang sabi nga dito sa verse 23, ngunit ang bawat isa ay ayon sa kanyang takdang panahon. Kasi iba-iba po ang panahon natin. Mayroong mga nauna. Di ba? May mga nauna. So, sa takdang panahon na mayroon ang bawat isang kabilang ni Kristo, di ba? Sila din po ay magkakaroon ng muling pagkabuhay na kung saan sa oras ng pagdating ni Kristo, yun na nga, kasama ang mga natulog, sinasabi ng Biblia, ibig sabihin yung mga naunang namatay, dahil sila'y namatay na may pananampalataya kay Kristo. Pagbalik ni Kristo, sila ay muling bubuhayin at dadalhin doon sa alapaap. Hallelujah! So, ganito po kalaga yung resurrection na sinasabi. Tayo, o yung lahat ng mananampalataya, o lahat ng kabilang kay Kristo ay muling mabubuhay pagdating ng panahon. Amen? Kaya dapat walang natatakot sa kamatayan. Kung talagang yun na ang kalooban ng Panginoon, dapat excited po tayo doon. Diba? Dapat excited tayo dahil alam natin, dahil nananampalataya tayo, mawala man yung ating buhay na ito, sigurado tayo na makakasama tayo sa pagbabalik ni Kristo. At mayroon tayong magiging tahanan doon sa langit. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kaya alis at ihanda ko yung titirhan nyo sa mansyon. Di ba? Kaya ngayon, kung tayo po'y naninirahan lang ng hindi gaanong malaking bahay o maliit lang na bahay o nangungupahan lang tayo, hayaan nyo lang yun. Kasi darating ang panahon na tayo ay titira sa mansyon. Na kung saan yung daan pa lang, ginto na. Yung mga mamahaling bato, yung doon sa bahay na yun. Amen? So, ang kailangan lang, magpatuloy tayo. Di ba? Ipagpatuloy natin. Kailangan hindi tayo yung bang patay-sindi. Patay-sindi. Dapat diretso tayo. Ngayon, alam na natin ang katotohanan, dapat diretso na tayo. Di ba? Huwag na tayo minsan kakaliwa tayo. Ay, Pastor, busy ako, maglalaba ako, hindi muna ako sisimba ngayon. Dapat priority natin ang Panginoon. Dapat ang sabi ng Panginoon, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nang ibig sabihin doon na pag inuna natin ang Diyos, alam ng Diyos ang pangangailangan natin, siya ang magpo-provide. Tandaan po natin, kung ano ang plano ng Diyos, kung anong blessing pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos, walang makakapigil niyan. Kahit sabihin po ng boss, kung nagtatrabaho ka, sabi ng boss, ang sabi ng Panginoon sa kanya, dagdagan na yan ng 10,000.
Siyempre, mag-iisip ang boss. Laki naman masyado, babawasan ko ito. Hindi niya kayang gawin yon. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, ano ang gusto ng Panginoon na increase ng isang taong nagtapat sa Kanya, ay yun ang mangyayari. Amen? Kaya nga, nung nandun ako sa Saudi noon, laging ang encouragement ko sa mga kapatid, di ba gusto natin na increase? Siyempre naman po, kapatid, para naman lumaki ang kita ko. So, anong ginagawa nyo? Kinakausap ko si boss. Sabi ko, hindi yan. Dapat hindi si boss. Dapat hindi yung manager mo ang kausapin mo. Dapat yung mas mataas na manager ang kausapin mo. Sino yun? Yun, sa taas. Doon ka humingi sa Kanya. Manalangin ka, Lord. Alam mo na ang pangangailangan ko. Kailangan ko pa ng ganito mag-aral yung anak ko. Kailangan ko ng pambayad sa school. Di ba? Kasi pag siya, nakita niya yung talagang plano natin, ibig sabihin yung nais natin, dinidesign natin, at nakita naman na talagang totoo yung ating paglapit sa Kanya, ano mangyayari doon? God will give the desire of your heart. Yun yung pangako niya. Walang makakahadlan yan. Kahit sino pang manager dyan. Pag sinabi ng Diyos, yun ang ibigay mo, yun ang ibibigay sa iyo. Hallelujah! Kaya, yung muling pagkabuhay na pinag-uusapan po natin, ngayon alam na natin, si Jesus Christ ay muling nabuhay. Di po ba? Na kung saan tayo din ay muling mabubuhay. Ang sabi doon sa Thessalonica, pagbalik ni Jesus Christ, na kung sinasabing yung tinatawag na rapture, na nandun lang sa alapap si Jesus Christ, yung pagdagit sa atin, ang unang makakarating doon ay yung mga patay kasi yun ang unang niyang bubuhayin. Liwanag? Kaya huwag tayong matakot na kahit wala pa si Jesus Christ, mawala na tayo. Dahil priority tayo. Ngayon, yung aabutan niya, halimbawa, dumating si Jesus Christ, tapos buhay pa tayo. Kasama din po tayong iaangat doon sa langit. Maliwanag? Kaya lang, yung katawang lupang ito ay hindi pwedeng pumasok sa langit. Anong gagawin ng Panginoon? Papalitan ito ng katawang panlangit. Yung bang in a wink of an eye, isang isang kisap mata lang, mababago tayo. At pwede na tayong makapasok doon sa langit. Amen? Kaya hayaan mo na. Yung sumasakit ang tuhod mo, kung ano man yan, hayaan mo lang yan. Dahil sa oras na dumating ang Panginoon Jesus, wala lahat yan. Amen? Sabi, Pastor, matanda na ako. Hayaan mo na yung katandaan na yun. Dahil pag nandun na tayo sa langit, tayo yung gwagwapo at gaganda. Hallelujah. So yun po ang mangyayari sa atin. Ngayon, dahil sa resurrection na pinag-uusapan dito sa chapter 15, may inuutos ang Diyos sa atin na dapat natin gawin. Hindi madali ang nangyari kay Jesus Christ kung anong dinaanan niya bago nangyari yung mamatay siya at nagkaroon ng resurrection. Ganon din tayo sa lahat ng mga taong mananampalataya in His time, in the time na nandito si Jesus Christ. Hindi madali ang buhay nila. Pinipersecute sila. Di ba? Binabato sila hanggang sa mamatay. So, kahit tayo, marami tayong persecution. Minsan, magulang pa mismo natin ang nagpe-persecute. Ikaw na naman, pupunta ka naman doon sa alive-alive. Bakit dito ka lang dapat sa bahay? Maglinis ka lang, maglaba. Di ba? Persecution yan. Which is kagagawan ng diablo yan. Dahil pinipigilan kang lumapit o pumasok sa sanctuary ng Panginoon na kung saan sama kayo magpuri sa Diyos. Diba? Ang dami ng araw. 7 ang araw ng isang linggo. Tapos itataon pa natin ng linggo, araw ng pagsamba ang paglaba. Sino ba ang nagsabi sa atin yan? Sigurado, hindi ang Panginoon magsasabi sa atin yan. Ibang nagbulong sa atin yan. Amen? Kasi ayaw ng diablo na tayo mapunta sa sanctuary ng Diyos. Dahil alam nila na pag doon sa sanctuary ng Diyos,
Alam nila kung sino ang sasambahin mo. Amen ba? Kaya sa araw ng Sunday, dapat malaya na tayo doon. Libre na tayo sa mga labahan, libre na tayo sa mga ikukula o kung ano pa mang gagawin dyan. Ano ba yung ikukula yun? Yung mga labahan ay bababad. Diba? Hallelujah. Alam na nila yun. Praise God. So ngayon, balik na tayo sa ating text. Diba? Alam natin na minsan mayroon tayong mga trabaho ng Sunday. Diba? Kung totoo namang trabaho, naunawan naman ng Panginoon yun. Kung talagang ano. Kasi doon din dinadaan ng Diyos yung pagpapala para sa atin. Pero always remember, kung may pagkakataon na walang trabaho ng Sunday, unahin natin ang Diyos. Dahil ang ating uunahin ay yung source o pinanggagalingan mismo ng pagpapala na dumadaloy sa atin at sa ating pamilya. Minsan hindi natin pinapansin yun. Diba? Akala natin, pag mayroon tayong trabaho, ito ay dahil sa atin mismo lang. Diba? Kaya mataas ang sweldo ka dahil magaling ako. Marunong ako, matalino ako. Magaling ang performance ko, kaya tinatasan ako ng boss ko. Kapatid, ang realidad niyan, ang lahat ng yun, ay galing sa Diyos. Hindi yan dahil galing mo o sa talino mo. Kahit yung talino natin, nanggagaling pa rin sa Diyos. Kaya, pag mayroon tayong gano'n, dapat priority natin ang Diyos na pasalamatan. Priority natin ang Diyos, gaano man karami yung gagawin natin ng Sunday, ipagpaliban po natin yung oras na kung saan kailangan nating pumunta sa sanctuary ng Diyos. Dahil sigurado tayo, pag napunta tayo sa sanctuary ng Diyos, mayroong pagpapala spiritual na matatanggap tayo galing sa Kanya. Amen? Kaya, sa text po natin ngayon, ang sabi po rito, therefore, conclusion nito. Kaya nga, sabi ni Paul, my beloved brothers, mamahal kong o kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo. Diba? Matindi yung instruction dito, magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag. Minsan natitinag tayo pag sinabing, halika mo, sama ka. Dahil may lechon doon. Amen. Totoo, birthday kasi ng kapatid ko o pinsan ko. Samahan mo ako. Ngayon lang naman yan eh. Di ba? Punta muna tayo doon sa beach dahil ngayon lang naman yan eh. Minsan tayo gumigiwang pagdating doon. O nga, ngayon lang naman ito, paminsan-minsan lang. Di ba? Yun ang nakakatakot doon, yung paminsan-minsan eh. Kasi sa dulang tanong doon, gaano kadalas yung minsan? Huh? Minsan kang pumunta ng beach, hindi lang naman yun, ay naimbitahan ka ulit sa susunod na the following Sunday, my birthday. Punta ka rin, minsan lang na may birthday, minsan lang sa isang taon. Kaya na kung titingnan po natin, tayo po'y nadudugas ng kalaban. Nauubos na pala ang lahat ng Sunday doon sa minsan-minsang okasyon lang. Kaya maging maingat po tayo. Kaya sabi nga rito, magpakatatag kayo. Huwag kayong patitinag. Diba? Kayo laging sumagana sa gawain ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na hindi mawawalan ng saysay ang iyong pagpapagal para sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God. 3 puntos po pag-uusapan natin. Una, pag-usapan po natin yung sinasabi niyang magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag. Ano bang ibig sabihin nito? Diba? Ano bang ibig sabihin dito? Sa ating pong buhay, talagang marami ang mag-ano sa atin, mag-iinganyo na malayo tayo sa gawain ng Panginoon. Marami ang gagawa ng paraan in any ways
na tayo ay malayo sa gawain ng Panginoon. Maraming ginagawang taktika ang dyablo para tayo ay lumayo ng unti-unti na hindi natin pansin, ha? Tingnan natin, hindi pansin. Yan ang sinasabi ng dyablo, minsan lang naman yan, pagbigyan mo na. Diba? Minsan lang naman nakasama ko si kuya pagbibigyan ko na si kuya. Diba? So, kailangan magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Diba? Huwag tayong patitinag sa anumang mga hamon sa buhay po na mayroon tayo. Alam natin ang katotohanan. Amen ba? Noon, hindi natin alam. Kaya hindi mahalaga sa atin ang Sunday. Kasi wala pa tayong kaalaman at karunungan doon. Ngayon na alam na natin. Kilala na natin ang Diyos. Di ba? Alam na natin ang katotohanan. Alam na natin kung anong may magagawa o magagawa ang Diyos sa atin. Kilala na natin kung sino siya. Kaya hindi na tayo magduda. Dati madali tayong maingganyo. Dapat ngayon hindi, titikan mo na. Pagka sumama ako sa iyo, hindi ba maapektado ang gawain ng Diyos? Yun dapat lagi ang question natin. Mare, kung halimbawa pupunta tayo, ano pizza yun? Ganito po. Sunday po yun Yung okay lang, Sunday lang tayo doon. Minsan lang din naman yan. Di ba? Ikararating lang kapatid ko galing na Amerika. Baka may makuha tayong chocolate. Di ba? So, pinagpalit na. Sige, Mare, minsan lang pala yan Pinagpalit po natin ang gawain ng Panginoon sa chocolate. Hallelujah, masarap ka naman ng chocolate. Glory to God. Pero hindi natin tiningnan kung ano ang epekto nito sa ating spiritual na buhay. Kaya sabi ni Paul, magpakatatag kayo. Huwag kayong patitinag doon sa strategy ng Diablo. Amen? Nang ibig sabihin nito, na minsan tayo nasasaktan, Minsan tayo nasasaktan. Tapos dahil nasaktan tayo, ito lumapit siya, kumare, sama ka na muna para naman medyo lumuwag ang pakiramdam mo. Ilinggo. O sige, Mare, kasi ang sama ng loob ko sa kumpare mo. Pinagbigyan mo si Mare. Isang di pala yun. Hindi lang umiwas ka sa iyong partner. Iniwasan mo ang Panginoon. Pero hindi halata. Ganun kumilos ang Diablo. Minsan nalilito tayo, hindi natin alam kung anong gagawin. O kaya hindi natin tiyak yung ating gagawin. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, lumapit daw sa Kanya. Kailangan kumapit tayo sa Kanya o kaya hayaan natin na kapitan tayo o hawakan tayo ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, hahawakan ko yung kanang kamay mo. Di ba? So kailangan in any situation in life, dapat hindi natin sinasabi, kakapit ako kay Lord. Diba? Kakapit na kay Lord. Kapatid, huwag na yan. Kasi kung tayo po ang kakapit kay Lord, tandaan po natin, limitado yung lakas natin. So may tendency na sa tagal na pagkapit natin, na iniisip natin kumakapit tayo kay Lord, manghihina tayo at bibitiw tayo kay Lord. Di ba? Sa sobrang sakit, sa sobrang laki ng problema na ating hinaharap, hindi na natin nakayanan, bumitaw na tayo kay Lord. Lord, hindi ko na kaya. Ang sabi ng Panginoon, hahawakan yung kamay mo. Yung kanang kamay. Kaya mga kapatid, dapat ang buhay po natin, anong sitwasyon na meron tayo sa buhay, dapat si Lord ang hahawak nito. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Kayo na nabibigatan, di ba? Kayo na mabigat yung daladalahin, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ibigay nyo sa akin dahil bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Huwag tayong magpaka-superman. Di ba? Alam nyo, kaya bumibigat ang maliit na problema natin. Alam nyo mo bakit? Kasi sinusulog po natin. Sinusulog po natin.
Ngayon na Kristiyano na tayo, mananampalataya na tayo, meron na tayong kilalang tutulong sa atin, dapat ilapit natin sa Kanya. Amen? Yung bang, dahil Superman, akala mo, binubuhat mo yung buong mundo. Maliit lang na problema. Kaya gano'n nangyayari dahil wala kang nilalapitan. Di ba? So, ang Panginoon ang ating ang ating kakampi. Amen ba? Amen. Kakampi ba natin ang Diyos? Amen. Amen. So, kailangan doon po tayo sa ating kakampi na hindi tayo hihindian. Hallelujah! Siya mismo. Kaya naman ang tao minsan nalalayo dahil sa mga sari-saring nakapalibot sa kanya. Diba? Kaya minsan ang tao ay bumibigay dahil ang kanyang nilalapitan pagdating sa may problema siya, hindi yung Kristiyano, hindi yung may alam sa salita ng Diyos. Ang kanyang nilalapitan ang kanyang best friend. Ang kanyang best friend ay hindi Kristiyano. So ano ngayon ang ipapayo ng best friend na hindi Kristiyano? Ano kadalasan ang pinapayo ng isang lalaking best friend sa kanyang best friend na may problema? Yung hindi Kristiyano. Friends, madali lang yan. Punta tayo kay Aling Cora. Meron doong malamig na beer. Doon natin pag-usapan. Yun ang realidad. Na? May problema ko ngayon. Ay, walang problema. Halika, punta tayo doon. Na-solve ba ang problema? Sumakit pang ulo kasi nakapangutang. Yun ang totoo. Yun ang realidad. Kasi ako mismo dumaan sa doon. Diba? Bagong sweldo dyan sa Grand Span. Sabado, bagong sweldo. Naaya ng kasama. Sabi niya, Sab, punta tayo doon. Medyo mag-one shot tayo. Isang shot lang. O sige, isang shot lang pala eh. Shot, tag-isang bote. Nung matatapos na ng tag-isang bote, medyo uminit ng tainga. Sabi, parang kulang yata, bitin tayo. O sige, dagdagan natin na isa. Diba? Matatapos ang panglawa, dagdag ulit. Ayun, nakarami na, ang matindi, mahirap noon. Punta tayo doon. Mayroon dyan sa highway, patay sindi. Mas maganda doon. Kaya kinabukasan, linggo, pagbunot sa bulsa, ay hindi na kasya ang natira para sa isang linggo pagkain. So ganun. Yun ang realidad. Pero sa Kristiyano ka lumapit, hindi ganun ang gagawin ng Kristiyano. Ang gagawin ng Kristiyano, sige, punta tayo dito, mag-pray tayo. Ipanalangin natin, nilapit natin sa Diyos. Hingi tayo kung anong gusto ng Diyos o anong paraan ng Diyos para ma-resolve yung problema mo. Amen? Amen? So maganda ang magiging resulta noon. Dahil ang Panginoon, dahil lumapit po tayo sa panalangin, at nakikita tayo ng Diyos eh, pag tayo nananalangin, tapos dalawa kayo nananalangin, yun po yung pagkakataon na hindi makakahindi ang Panginoon dahil dalawa kayo nananalangin. Lalo na kung ang isa nananalangin tapos sasagutin ng isa, Amen! Diba? So, ibig sabihin, may sumasang-ayon doon sa panalangin ng isa na kung saan ito po'y powerful pagdating sa Panginoon. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino man na magkaisa dito sa langit, sa panalangin, humingi ng anuman sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo at ito ibibigay ng Diyos Amang nasa langit. So yung mga pinagkaisahan nating panalangin dito, powerful po ito. Amen? Kaya pag may problema tayo, huwag tayong lumapit doon sa non-Christian friends. Dapat lumapit tayo sa kapatiran para samahan kang ilapit sa Diyos yung problema mo. Amen? Hallelujah. Kaya lang, marami pa rin mga taong natatangay ngayon. Marami pa rin taong sumusuko. Magka-Kristiyano pa. Kaya ang sabi sa atin, magpakatatag kayo. Huwag patitinag.
Yung buong sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Hallelujah! Kaya magpakatatag tayo, mga kapatid. Maging matatag tayo, dapat immovable tayo. Tingnan po natin, ang realidad. Mayroong mga Kristiyanong leaders. Makikita natin mga tanyag mga Kristiyano, mga ministers. Pero nangyayari, nag-feel pa rin sila. Dahil hindi naman tumitigil ang kalaban, ang diablo. So mayroon tayong malalaman, makikita sa social media, makikita sa mga news na may Kristiyano ganito. Parang may nabasa ako nung isang linggo pa lang. Isang pastor at saka isang song leader. Song leader ba o member? Nang dahil sa kagagawa ng diablo, sila ay nagkasala. Di ba? So, hindi po, ibig sabihin, yung mga leaders po ng church, lalo na yung mga pastors, hindi po yun exempted sa ginagawang kagagawa ng diablo. Sa totoo lang, sila ang target ng diablo eh. Bakit ang pastor ang target ng diablo? Kasi sabi nito, pag nakuha ko ito, lahat ng kanyang membro ay kasama. Di ba? Kaya yung unang kanyang kinukuhan ang tinatarget. Kaya nga sinasabi, pray your pastor. Diba? Sa inyong daily devotion, dapat kasama nyo yung inyong pastor, kasama yung leaders ng church, kasi yung kasama nyo sa iglesia. Dahil hindi natin alam na mayroon na palang ginagawa ang diablo. Amen? Yes. Kaya mga kapatid, maging matatag po tayo. Pangalawa ng sinasabi, laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yan. Kailangan maging sagana po tayo. Sagana ibig sabihin yung maggagawa tayo ng marami para sa Panginoon. Yung bang hindi natin lilimitahang gumawa, maging busy sa gawain ng Panginoon. Lalo na kung wala po tayong ibang pinagkabibisihan. Amen? Nang sa ganoon, pag busy po tayo sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo mapapasok ng kalaban. Tingnan po natin. Subukan po natin. Mag-isa lang tayo. Walang kausap. Di ba? Anong pumapasok sa isip natin? Wala kang ginagawa, basta nakaupo ka lang. Di ba ang daming pumapasok? Pati yung problema ng 10 years ago, pumapasok na, nagpapaalala sa'yo. Kasi walang kang ginagawa. Wala kang pinagkabibisihan, wala kang ginagawa, wala kang tinatrabaho, tapos hindi ka rin nagbabasa ng Biblia, as in wala kang ginagawa. So, ano nangyayari? Papasa ngayon ang diablo. Papasukin yung isip natin. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, maging sagana po tayo, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kung wala lang naman tayong ginagawa, maging sagana po tayo sa gawain ng Panginoon. Kung wala tayong ginagawa, nasa bahay tayo, mag-isa tayo, buksan po natin ang Biblia. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Tapos samahan po natin ang panalangin. So maging busy po tayo sa gawain ng Diyos. Maging busy po tayo sa mga ipinagagawa ng Diyos. Dahil sigurado, mawawalan ng puwang yung demonyo sa iyo. Amen? Huwag natin hayaan na bakante tayo, wala tayong ginagawa, bakanting isip natin, dahil sigurado, papasok ang demonyo. At mag-i-inject siya ng mga negatibong mga bagay. Amen? So, be busy doon sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, maging busy po tayo sa ministry ng Lord. Di ba? Atin na pag-aralan na lahat po tayo ay may kaloob ng Diyos na pwedeng magamit sa ministry. Amen? So maging busy po tayo. Kung tinatawag tayo sa worship team, pumasok po tayo. Kung tinatawag po tayo sa housekeeping, o kaya doon sa pagluluto, kung mayroon kang skill naman ng pagluluto, huwag mo nang sarilinin yun. Mag-volunteer na po, Ate Jen. Marunong po ako magluto, baka pwede na ako magluto. Di ba?
Nakita naman natin yung mga pastor na nagluluto. Diba? Nagpapakain na sila ng pagkain spiritual. Gusto natin. Pati pagkain physical, sila pa maghahanda para sa atin. Nakuha nyo. Kung mayroon tayong alam, hindi naman kailangan natin maging professional. Huwag natin sabihin, Pastor, hindi ako nag-aaral ng pagka-chef eh. Kaya hindi ako masarap magluto. Hindi kailangan yun. Ang kailangan lang natin, yung ating buong pusong pagsabi, pag-volunteer. Pastor, may alam ako sa pagluto. Hindi man tayo gaanong magaling sa pagluto. Sigurado ako, kung yung pag-volunteer ay taos puso, sigurado ako. Lalo na kung nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, sigurado ako, yung dating hindi ka masarap magluto, magiging masarap ang luto mo. Totoo yan, experience. Pastor, ginagawa kong supervisor doon sa trabaho namin. Di tanggapin mo. Hindi, Pastor, wala akong experience na gano'n eh. Sabi ko, di ba Kristiyano ka? Opo, Pastor. Naniniwala ka pa sa Diyos? Opo naman, Pastor. Tanggapin mo. Dahil kahit hindi ka marunong, ang Diyos ang magbibigay ng karunungan sa iyo. Tinanggap. Naging magaling siyang supervisor. Tumaas ang sweldo niya. Amen? Dahil hindi niya pinabayaan ang gawain. Nagkaroon siya ng promotion, pero hindi niya iniwanan ng trabaho. Hindi naging dahilan na siya na-promote, marami na siyang gagawin, marami na siyang responsibility, pero hindi niya pinabayaan ang gawain. Mas lalo niyang minal ang gawain. Amen? Kaya huwag tayong mag-alangan. Hindi man tayo gaanong marunong kumanta. Diba? Hindi natin kailangan ng professional singer. Ang kailangan po natin, yung puso po natin. Diba? Dahil sigurado ako, kung yung boses mo ngayon ay, di ba may iba-ibang level ang boses? Diba? Kung ang boses mo ay nasa malayo, sigurado nilalapit din yan. Amen ba? So, kailangan maging busy po tayo, sabi nga rito sa ating text. Sumagana tayo sa gawain ng Panginoon. Dapat ang Kristiyano maging sagana sa gawain ng Panginoon dahil yun po ang makakatulong sa atin para mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Dahil pagka ginagawa natin yung gawain para sa Diyos, siya po ang ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Amen? So maraming kapamaraan para tayo'y sumagana sa kaluosa sa paggagawa ng Panginoon. Tingnan po natin yung Colossians. Sabi sa Colossians, ano man ang inyong gagawin, ay buong puso ninyong gawin, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Praise God. Marami akong testimony narinig sa mga kapatid. Ang sabi, Pastor, purihin ng Panginoon. Yung aking amo, napaka-stricto. Sabi pa niya, tirador. Pero hindi po ako natakot doon. Dahil alam ko sa puso ko, hindi siya ang aking pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran ko ay ang Diyos na nasa langit. So ganun, ang tinuturo sa atin sa Colossus. Dapat pag nagtrabaho tayo, halimbawa empleyado man tayo, dapat ang ating kinikilalang amo ay si Jesus, hindi yung amo natin sa lupa. Kasi kung amo natin sa lupa, minsan, pagka masyadong tirador yung amo natin sa lupa, nawawalan tayo ng gana magtrabaho. Amen ba? Nawawalan tayo ng ganang magtrabaho. Pero kung ang kinikilala nating amo ay ang Diyos natin, gaano man kasamang amo natin, wala tayong epekto. Hindi tayo maipektuhan. Dahil anumang sama niyan, wala tayong pakialam. At hindi natin siya papansin. Ang atin lang iniisip, ako'y nagtatrabaho para kay Lord. Hallelujah! Mabuti pa ang lakas ng amen. So yung po ang tinuturo sa atin, yamang alam ninyo na tatanggap kayo mula sa Panginoon ng pamana bilang gantimpala sa Panginoon Kristo
kayo naglilingkod. Hallelujah. Pagka ang boss po natin si Jesus Christ, walang magagawa ang amo natin kundi ibigay yung para sa atin. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, ang paglingkuran po natin, ano bang ginagawa natin, nangangamuhan mo naman tayo, let us serve the Lord. Kung tayo po nasa ministry at busy-busy tayo sa ministry, aktibo tayo sa ministry, tandaan po natin, ang inyong pinaglilikuran ay si Lord. Hindi po si pastor. Amen? Pagka kasi ang amo natin, ang ating tinitingnang amo talaga, minsan, nainganyo tayo pag wala si amo. Hindi rin tayo nagtatrabaho. Di ba? Wala si amo, hindi nakikita. Di ba? Ganon din, pag wala si pastor, ay wala naman si pastor dyan eh. Kaya okay lang. Mga kapatid, maging kaugalian na natin. Ang sabi sa Kolosas, pag nagtrabaho tayo, naglingkod tayo, dapat ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos na tumawag sa atin. Hallelujah. Church, tayong mga leaders, tayong nasa ministry, mga ministry heads, mga kapatid, ang sabi ni Paul, gawin natin ang ating ministry. Hindi para sa pastor nyo, kung sino man ang mas nakakataas sa inyo, sa church. Dapat ginagawa natin ang ministry. Dahil ang ating pong pinaglilingkuran ay ang tumawag sa atin. Amen? At panatilihin natin yung ating integridad. Yung nagtatrabaho tayo, kahit walang nakakakita, na nagsasalita tayo na kung anong sinasabi natin ay hindi nababago. Amen? Ang sabi sa Tito 2:7-8, sa lahat ng bagay ay maging halimbawa ka ng kabutihan. Kung ikaw ay leader ng church, ikaw ay worker ng church, ikaw ay ministry head ng church, kung ano ka man dito sa church, may gampanin ka, dapat maging halimbawa po tayo. Lalo na doon sa mga bago. Amen? Akala nyo mga leader, exempted kayo ha? Hindi tayo exempted. Ang sabi ito sa Tito 2:7-8. Maging halimbawa tayo ng kabutihan. Maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Di ba? Mga leaders, dapat hindi tayo basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano. Dapat, pag nagsalita tayo, yung talagang makakapagbigay ng mabibless yung ating kaharap. Di ba? Kung dati ikaw madaldal, kung ano lang pinagdadaldalan mo, ngayon ikaw na leader ng church. Dapat yung binibitawan mong salita, ito po yung magbibigay ng pagpapala doon sa kausap mo. Amen ba? Ito ngayon, kung mayroon kang kapatiran dito, talagang mahilig magdala ng balita, pag lumapit sa iyo, sabihin mo, sis, ano ba? Yung balita mo, pagpapala ba yan o hindi? Pag sinabing hindi, huwag na nating tuloy. Di ba? Para mapigilan yung paghahatid ng mga balita kung anong balita yan. Amen ba? Hallelujah, glory to God. So maging halimbawa po tayo, magandang halimbawa. Ang sabi sa verse 8, angkop na salita ang dapat mong gamitin. Hindi kung ano-anong salita lang. Upang hindi mapintasan ang itinuturo mo o hindi mapintasan yung sinasabi mo, sa gayoy, mapapahiya ang mga kumakalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Hallelujah! Dapat ganun po tayo mga Kristiyano. Minsan, hindi na maiwasan. Minsan, sasabihin natin, pakiramdam ko parang hindi ko nagagawa yun. Parang hindi ako sumasagana sa gawain ng Diyos. Minsan sinasabi, parang hindi ko na kaya. Kaya, ang paplanuhin natin ay liliban tayo sa ministry. Diba? Dahil pakiramdam na gano'n na naramdaman natin. Kapatid, magpatuloy po tayo. Gawin natin
yung itinawag o yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Huwag po nating sundin ang ating nararamdaman. Baka ano lang ang kagagawan na lang diablo yun. Dapat sundin po natin kuno ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Hindi po yung nararamdaman, kundi yun kung anong binubulong ng Diyos sa atin. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kaya patuloy po tayo. Sumagana tayo sa gawain ng Panginoon. Natatanda natin si Peter? Kilala niyo si Peter? Nung yung dininay niya si Jesus Christ, di ba? Nung balikan siya ni Jesus Christ, tinanong ba ni Peter, ni Jesus Christ, kung anong magagawa mo, Peter? Ano ba mga strategy mo, Peter, para magawa mo yung pinagagawa ko? Hindi. Anong tanong ng Panginoon? Do you love me? Mahal mo ba ako, Pedro? Di ba? Para sa atin, mahal ba natin ang Diyos? Sa katabi mo, tanong mo, mahal ba niya ang Diyos? Paglingkuran po natin yung ating kapwa. Serve one another. Amen. Kung may nakikita tayong mahina, tulungan natin si siyang iangat. Diba? Dahil kapatid natin yan kay Kristo. Sa halip na kung ano-anong sabihin natin sa Kanya dahil sa kahinaan, kung ano na pagchichismisan pa natin, tulungan po natin, akayin natin siya. At dalhin natin doon sa level na kung saan nasaan ka. Para maging dalawa na kayong malakas. Amen ba? So church, love Jesus, then love the people around you in the church. Amen. Huwag na tayong magsabi pa kung ano-ano dyan. Mahalin natin ang kapatid natin at iwasan nating magsabi ng negatibo laban sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, yung lumago tayo sa Panginoon, when we are growing in the Lord, ito po yung magdadrive sa atin in doing the ministry of the Lord. Pag tayo po lumalago at lumalago at lumalago, ito po yung magtutulak sa atin para gawin natin yung ministry ng Panginoon. Na pag ginawa natin yun, ito po ang magbibigay ng papuri sa Diyos. Amen? Tingnan po natin. Magbigay ako ng isang illustration. Sino ba dito nagkaanak na? Marami, di ba? Nung hindi pa siya lumalakad, lagi nating tinuturuan ng lakad, di ba? Tapos umabot ang araw na nakalakad na siya, isang hakbang, di ba? Pangalawang hakbang, tatlong hakbang. Anong nararamdaman natin? Are we happy? Di ba? Masayang-masaya tayo, di ba? So, ganoon din ang Panginoon. Pag nakikita ni pastor ng kapatid ay naglalakad na patungo dun sa Bible study, napapahaliluya si pastor. Glory to God. Hallelujah. Di ba? Pag nakita ni pastor na nandun ng kapatid na kanyang minumonitor, nandun sa picture kasama sa Bible study, hallelujah. Salamat Lord. Dinidinig mo ang aking panalangin sa kapatid ko. Amen. So natutuwa kaming mga pastor na yung kasama natin dito ay nagiging aktibo sa gawain ng Diyos. Dahil nakakatiyak kami, pag aktibo ang isang kapatid sa gawain ng Diyos, siya ay lalago spiritual. Kung natutuwa si pastor ng mga ganong senaryo sa mga Christians, lalo na dito sa GCCI, mas lalong natutuwa ang Panginoon. Amen? Kaya, kapatid, talagang napapapraise the Lord kami pagka mayroon kami nakikita gano'n. Kami ay masaya. Alam niyo mga kapatid, pag nakikita namin lumalago ang kapatid, pakiramdam ko nadadagdagan yung buhay ko. Kasi nagbibigay ng encouragement sa amin mo. In reality. Pero pag nakikita kong ang pasaway ng kapatid na ito, laging pasaway lang, hindi nagbabago, pakiramdam ko na nababawasan yung buhay ko. Di ba? Kasi iiyak ko naman ng patuloy, iiyak kay Lord. Lord. In reality, ganun po mga kapatid. Hallelujah. Kaya maging sagana po tayo sa gawain ng Panginoon.
sigurado mayroon po tayong matatanggap na maganda. Hallelujah! Tingnan po natin. Ang pangatlo, anong sabi sa pangatlo? Kung babalikan po natin yung ating text. Yan. Kung tayo ay nananatiling matatag, hindi natitinag, nagiging sagana tayo sa gawain ng Panginoon, ang sabi po, hindi mawawalan ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Hallelujah. Plakpan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ito po yung kagalakan, ito po yung hindi mawawala o hindi mababaliwala yung ginagawa natin sa Panginoon na mayroon itong epekto sa buhay po natin habang nandito tayo sa lupa. At hindi lang yung nagtatapos habang buhay tayo sa lupa, kundi ito po ay hanggang sa buhay na walang hanggan. So ito pong isang daan na sinasabi na kung saan sa text, sa context ng chapter 15, yung resurrection ng muling pagkabuhay, na pagka ginawa po natin ang lahat ng ito, nakakasiguro po tayo na kung mawala man tayo sa mundong ito, nandito po yung assurance ng Panginoon. Hindi mababaliwala yung pinaggagawa mo sa gawain ko dahil mayroon siyang reward na ibibigay sa atin. Hindi lang reward dito sa lupa, kundi reward doon sa langit. Kaya mga kapatid, resurrection ay talagang matindi at dapat alam natin yan kahit tayo'y natutulog. Dapat alam natin na anuman, kahit anuman pinaggagawa natin sa gawain ng Panginoon, may reward ito pag tayo'y humarap na sa Panginoon. Amen? Dahil ang sabi niya rito, your labor is not in vain to the Lord. Hindi po yan mababaliwala. Ano man ang ginagawa natin, ano man ministry natin, maaaring ang ministry natin ay yung patagong ministry lang, hindi yung nandito sa pulpito na kung saan nakikita ng tao. Yung patago lang, nandun ka sa nagluluto, simple, tago lang yun, di ba? Yung naglilinis ka doon ng CR, tago yun. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, yung nagpipreach dito, at saka yung naglilinis ng CR, pareho ang tingin ng Diyos sa atin. Huwag niyong isipin na yung si pastor nagpipreach, siguro ang laki ng tingin ni Lord sa kanya kaysa sa akin na naglilinis lang dito sa toilet bowl. Hindi po mga kapatid. In the Bible it says, pareho ang tingin ng Diyos sa atin. Amen? Ang tinitingnan niya kasi yung puso natin. Di ba? Palimbawa ako nagpe-preach dito. Ay, hindi naman kasama ang puso ko habang nagpe-preach ako doon. Yung kapatid naglilinis ng ng toilet bowl. Talagang kasama ang puso niya doon sa paglilinis. Mas maganda pang reward niya kaysa sa akin. Kaya sinasabi ng friend, parehas ang tingin ng Diyos sa atin. Dahil pareho ang tinitingnan niya. Hindi yung kapugian natin, hindi yung tangkan natin, hindi yung laki natin, kundi yung puso po natin. Hallelujah! Kaya mga kapatid, huwag tayong patitinag sa mga taktika ng dyablo. Diba? Maging busy po tayo sa gawain ng Panginoon. At mayroon pong naghihintay na pangako ang Diyos in eternity. At may crown pa nga yan eh. Is it the crown of glory? Yes. Yung tayo nagpapagal sa gawain ng Panginoon, mayroon po tayong putong o crown na matatanggap pag humarap na tayo kay Jesus Christ. Mga kapatid, God's Word is the authority sa atin bilang mga Kristiyano. Kung anong sinasabi ng Panginoon, nang sabi niyan, if you faithfully serve me, if you faithfully labor, work for me, your labor is not in vain. Kaya maging masipag po tayo mga kapatid sa gawain ng Panginoon.
Lanan po natin ang oras ang gawain ng Panginoon. Kung tayo po'y libre, ituon po natin sa nais ipagawa ng Diyos sa atin. Dahil sigurado ako, tayo'y kasama na bibigyan ng muling pagkabuhay sa takdang panahon na tayo po ay umabot na sa lugar na yun. Palakpakan po natin ang Panginoon.